dapat ho maglalabas ng desisyon dito ang Sandigan Bayan. Pero hindi sila naglabas ng kanilang desisyon at sinabi na meron daw pong reflection pang gagawin dito. Kayo na nakikinig ngayon, ano iniisip yung totoong dahilan kung bakit hindi nilabas ng Sandigan Bayan ang kanilang hatol? Abay, parang hindi na masyadong kailangan ng reflection sa sagot, sa tanong na yan. Kasi ako, ang reflection ko dito mukhang may desisyon na dito, pero sila po'y nangingiming ilabas kasi baka masama sila sa galit ng mga Pilipino. Reset muna tayo and reform. You know, it's better to shut down Congress and then reform. Dahil wala nang mangyayari rito sa ganitong sistema dahil yung dapat imbestigahan, yun pa nag-iimbestiga ngayon. So, yan, how do we do it? Yan po ang ating pag-usapan. Pong weekend, iba't iba hong mga protesta ang ating pong nabalitaan. Ikaw ba'y nakiisa, baby girl, sa mga protestang ito? Hindi pa last week. Hindi pa? Okay. I'm hoping to join sa September 21 sa Luneta, baby. Araw ng linggo yun. Yes, sa linggo pala mga kapatid, September 21. Pero hati ang rally ha. Meron sa People EDSA. Power Monument, diyan po sa EDSA. At meron din po sa Luneta. Kaya nga may nagtatanong, bakit hindi nila pagkaisahin po ito? Actually, Hindi po ba? Well, kasi nga po yan ang katotohanan po sa ating bayan. Watak-watak pa rin po sa panahon na iisa ang ipinapanawagan, tigilan na itong talaga namang sobra-sobra na po na korupsyon po sa ating pong pamahalaan. Well, anyway, sige po, as we go along sa ating pong program, ito po yung ating pong aalamin. Ano ba mga lugar ito kung saan po inaasahan ng mga protesta? Bagamat ngayon, sa iba't ibang panig po ng bansa, may nagkakanya-kanya na po ng protesta. Dahil nga siguro po, hindi na ho nila maatim itong mga balitang atin po napapakinggan sa mga panahong ito. Bagamat ngayon pa lang po, meron na po mga nagbababala na dahil nga po sa ito po'y napakalaking iskandalo at hindi ho natin may iwasan din na isipin na itong mga taong sangkot dito ay mayayaman. Mga nagkamal na po ng sandamakmak na pera, baby girl. Ang dami nilang resources at talaga pong posible na sila po ay gumawa ng kaparaanan para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa ilang mga issue. Kaya maging matalino po tayo sa mga panahong ito. Kami po din dito, kinakailangan din maging matalino sa mga laman po ng balita dahil hindi ho may tatanggi na nangyayari po yan sa ganito pong uri ng mga sitwasyon sa isang bayan. Na matagal na po na naging watak-watak nang dahil po sa paniniwalang politikal at paninindigang politikal sa iba't ibang mga issue. Kaya ngayon pa lang po maging mapagbantay po tayo dito po sa mga diversion na maaari pong mangyari at mga diversion po na gagawin ng iba na malamang po ay mga sangkot dito po sa iskandalong ito. Amen. Maging kritikal sa mga naririnig o nababasa o napapanood na balita, hindi lahat dapat ay pinaniniwalaan. Alright. So mga kapatid, ang ating po mga pag-uusapan this morning, definitely tayo po nakatutok pa rin po dito po sa usapin po nitong napakalaking iskandalong ito. Bagamat marami ang nagtatanong, kailan ho natin makakamtan ng katarungan para sa bayan? Ang sagot po naman dyan mga kapatid ay hindi po manggagaling sa atin. Ito po ay manggagaling sa mga itinatakdang institusyon sa ating pong saligang batas at sa ating pong demokrasya. Definitely po, ombudsman na naman ang ating pong asahan dito. Ito pong binuo na Independent Commission girl. Nagbigay na po ng mga pangalan over the weekend pero wala pa pong chairman. Itong Independent Commission on Infrastructure, ICI, si Babe Singson at isa pong auditor, no, baby girl? Yes, bukod po kay Babe Singson, isa pa pong commission na member si Rosana Fajardo, country managing partner po ng SGV. Kung saan siya rin po ang may hawak doon ng leadership role doon sa private firm na ito. Okay. Na nag-o-audit po ng iba't ibang mga kumpanya. Yun po yung SGV na iyan. Pero wala pa pong chairman. So if you observe, no, bagamat meron silang advisor na si Mayor Benji Magalong po, na ngayon pa lang po, pinupulaan na rin kaagad. Special agad-agad. advisor and investigator. Medyo nagulat nga ako kasi ang sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. nung una, walang manggagaling sa gobyerno na uupo dito sa ICI. Totoo naman na wala kasi nga si Benji Magalong lumalabas na advisor lang daw. Yun. So maaari pong sabihin na maaari siya mag-contribute ng mga information. Pero yung mismo pong komisyon, yung tatlo, wala daw na konektado sa gobyerno at sino man daw pong
kontratista. Alright, but basically po mga kapatid, again, sa ating pong naging panayam kay Congresswoman Leila de Lima, dati rin pong DOJ Secretary, sinasabi nga niya na mawalang galang lang po bagamat tayo nga po ay umaasa po dito po sa komisyon na ito, pero kung babasahin po ninyo yung mga titik, mga letra at spirit po nitong executive order, sila po ay malamya ang kanilang puder at pawang recommendatory lamang. At the end of the day, makakalap na informasyon, hindi ho naman sila ang mismong lilitis, hindi ho sila mismo rin ang maghahain ng reklamo. Tama. Kung hindi, malamang po dito DOJ para po sa ombudsman na pagsasampa po ng kaso. Okay, yan pong ating dapat din unawain kasi marami ho sa atin ang umaasa dito sa komisyon na ito, pero ngayon pa lang po, hindi pa nga sila nakapag-oorganisa. Magbubuo pa yan ng office, magbubuo pa yan ng staff. Gagawa pa ho yan ng kanila pong sinasabi nga dito sa executive order ng kanilang sariling mga panuntunan o rules. So it will take another 1 week, 2 weeks, habang tayo pong lahat na nagmamasid at nag-oobserba dito, wala pa po ditong dinadampot. Yan, wala pa po ditong practically po talagang sinubpina ng ombudsman. Naghain na po ng reklamo si Secretary Vince sa ilang mga dating kawani ng DPWH, ilang kontratista, pero yan pong unang stage pa lamang sa Office of the Ombudsman. Pero bigyan natin ng pagkilala si Sec Vince, kasi nga ganun talaga dapat. Upon discovery, talap ng ebidensya, file ng kaso. At ngayong linggo, inaasahan natin meron ulit paghahain ng kaso na gagawin. Ito po nga Secretary ng DPWH na galing sa DOTR. Pero ang tanong nga ng ilan na nakamasid dito sa flood control issue, baby, yun daw bang mga sangkot dito, halimbawa na lang, yung mga DPWH officials, si DE Alcantara at yung iba pa, hindi ba daw pwedeng ikulong na? Hindi nga pwede dahil... Oo, sa laki nung pinag-uusapan natin dito na pondo. Process, mga kapatid. Hindi pa dumadaan sa proseso ng paghahain ng kasong kriminal. Mga kapatid, po ngayon sa iba't ibang mga lugar, doon din po sa amin, mukha pong meron daw mga nagmamadali. Yung bang, ngayon po, obserbahan po ninyo humihingi po ng tulong din dito mismo ang ilang pong, ang tanggapan ng Presidente, yung ating nakapanayam din, si Senator Ping Lacson, at binabanggit nila, baka kayo may naobserbahan, all of a sudden, merong sumulpot na gumagawa ng drainage of flood control projects sa inyong lugar. Oo, yung out of nowhere, bigla na lang mga naghuhukay. Yung hinahabol. Naghahabol daw na naghahabol. Opo. Sabi, ang tawag nga dito ni Sec Vince, patay, napilit, binubuhay. Oo. Marami po ngayon yan, mga kapatid, sa iba't ibang mga rehiyon na mukha pong sila ngayon ay abala at kumukuha ng ilang pong mga subcontractors para gawin yung mga proyekto na hindi ho nila ginawa ng ilang taon pero nakakover na po ng pera sa gobyerno. Mga kapatid, sa bansang ito, again, hindi ko malaman kung tayo ba'y tatangkilik sa ugali ng mga Pilipino, ika nila, na tayo pong lahat ay mapagpasensya daw po. Tayo pong lahat ay resilient. Tiis-tiis tayo sa baha, tiis-tiis tayo sa traffic, tiis-tiis tayo sa hirap, habang ang ating pong pinaghihirapang buwis ay kinakamal ng mga taong ito. Naghahanda kami para po sa ating Think About It episode, hopefully po to air tomorrow. At dito po atin pong ilalatag itong mga pinag-uusapan natin ngayon, particularly po itong tanong ni Baby Girl tungkol dito sa due process na ito. Okay? Tungkol dun sa tanong ng karamihan, bakit wala pang nakukulong sa laki ng pondo na pinag-uusapan natin? At talagang parang sinampal na sa mukha mo mga ebidensya, pero wala pa rin nakakulong. Opo, doon sa Nepal, ayaw natin sabihin na gayahin natin yon, pero doon po sa kanila, nagpalit na po ng kanila pong pamunuan at nangako na yung dati pong Chief Justice nila doon na siya ay bubuo po, magkakaroon ng bagong gobyerno in 6 months time. Kasi nga po nanaig doon ang mga demonstrador na hindi ho naman di may tatanggi na mukhang sumobra din po sa kanila pong violence. Sumobra po, nandamay din ng maraming mga tao doon. Walang kaugnayan po dito po sa kanilang ipinaglalaban din na issue. Maliban po sa freedom of expression, ayun pong usapin din po ng korupsyon. Maganda lang po mga kapatid na mabanggit ko po sa inyo, sa mga nagtatanong pa rin dito po sa issue ng bakit ba hanggang ngayon wala pa hong desisyon ni anuman lamang po ni pagpapatawag sa mga taong ito sa proper authorities po na dapat nga lumitis at daanan po ng kaso.
Nung pong Friday, ito baby girl, nung Biyernes, may inaasahan pong desisyon na ilalabas ng Sandigan Bayan. Ito po ay may kaugnayan doon po sa usapin pa rin po ng PDAF scam involving another case. Dati na ho kasing na-acquit si Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ito po ay isa pang kaso na nakapending diyan po sa Special 3rd Division ng Sandigan Bayan. Opo, nagkaroon ng hearing di ba nung Friday at live streaming yata via Zoom itong si Janet Lim Napoles na ngayon pinakakulong na diyan sa correctional, right? Opo. Humarap din po doon si former Senator Enrile. Tama Big Boy, nandun din siya. Pero mga kapatid, hindi inilabas ng Sandigan Bayan ang kanilang hatol. At ako po sa tagal ko na rin po sa nagbabalita, ako lang po ay nagulat sa naging katwiran ng Sandigan Bayan dahil po ang sabi ho ng Anti-Graft Court, the Special 3rd Division's members submitted a reflection in this case. Wow. Parang pag napakinggan mo yun at ikaw ay uring manggagawa. Reflection. Ako, bonggang magiging hatol dyan kasi matinding reflection ang gagawin, ha? Dali lang. Reflection in this case. Ang sabi pa nga rin nila, kinakailangan pa raw ng karagdagang deliberation. Ilang years na ulit tong kasong ito? Mga kapatid, ito pong sinasabi po ang mga aligasyon dito, ha? Kasi 40 mahigit itong mga sangkot dito, Opo, nangyari daw ito, yung pong paggamit sa pork barrel sa maling pamamaraan. Nagsimula ito 2004, mga kapatid, hanggang 2010. Nadiskubre ito dahil nga kay Ben Hurluy na kinulong ni Napoles kasi nakaramdam siya na parbagang, meron ng mga magpipiyok dito. So nagsimula practically po yung kaso ng 2013. Opo, ito po in fairness po ay expose ng Philippine Daily Inquirer. Yes, sila ang paputok dito sa balitang ito. Anyway, so nagsimula ito mga more or less mga nasa 14 na taon na. More than. Nakakaraan. So dapat maglalabas ng desisyon dito ang Sandigan Bayan. Pero hindi sila naglabas ng kanilang desisyon at sinabi na meron daw pong reflection pang gagawin dito. Kayo na nakikinig ngayon, ano iniisip yung totoong dahilan kung bakit hindi nilabas ng Sandigan Bayan ang kanilang hatol? Abay, parang hindi na masyadong kailangan ng reflection sa sagot, sa tanong na yan. Kasi ako ang reflection ko dito mukhang may desisyon na dito pero sila po'y nangingiming ilabas kasi baka masama sila sa galit ng mga Pilipino. Kami mga Pilipino lumalaban para sa katotohanan at tama at nabubuksan ang isip ng Pilipino dahil sa mga naririnig natin. So pero mag-ingat lang po dahil ang dami pong ang komunista nag-infiltrate na sa mga rally. And as I've always been admonishing everyone, let's not get into violence and rebellion. However, let's speak up, stand up, and do what is right for our country. Ito na panahon. Opo, marami kasing issue, sir, sa bayan ngayon. Hindi lang po yung sa flood control. Iba't iba po na mga issue ng corruption. For one, makakaupo na naman yung Gabriela. Tinanggalan po ng pwesto ang Duterte Youth. Alam naman po natin kung ano yung mga Gabriela Party List. Sila po yung mga tinukoy ni former President Rodi Duterte na mga prente ng CPP, NPA, NDF. So ang kalaban natin ngayon, korupsyon, andyan pa yung mga makakaliwa at iba't iba po ng mga hamon sa pamahalaan. Sa inyo pong term noon bilang chairman ng PACC at sa nakikita nyo yung takbo ngayon o sa trend ng kasulukuyang gobyerno, tayo po ba ay may pag-asa pa kung ito pa rin ang sistema na po ng ating pamahalaan? Well, yun nga ang ating problema, di ba? Yung sistema ng pamahalaan dahil imbis na labanan ng terorismo, ang komunismo, ngayon yun ang ginagawa nilang kakampi. Na nung panahon natin, nilabanan po natin yan dahil wag po tayo magpaloko, may agenda ang mga komunista. Ang agenda niyan ay i-overthrow at take over government at sila na mamamahala. Kaya sinasakyan nila lahat ng issues na pwedeng sirain ang gobyerno at pag-away-awayin ang mga pinuno at ang mga tao. Dahil sa kaguluhan, ang gusto nila yan dahil pag nag-aaway na ang mga tao, doon sila papasok dahil puro armado po yan. So, kaya yan ang matindi nating kalaban sa nangyayari ngayon. Tapos ang COMELEC, nakita natin, natalo na, pinapanalo pa. So that's why it is very impossible or it is hard to talk about genuine reform without talking about the Constitution.
Dahil ito pong saligang batas natin na nagbigay ng sobrang kapangyarihan sa Pangulo, sa Kongreso, sa Pulis at sa COMELEC para gawin yung mga pang-abuso sa kapangyarihan na hindi ho natin mapigilan. And we see that happening. Ang Kongreso ay naabuso ang pondo ng bayan, ang Pulis at ang Pangulo, pag gusto ko ipahuli, kahit wala kang valid warrant, padadampot ka, kahit sino ka. Ang COMELEC, kahit hindi nanalo, pinoproclaim nila. So, saan natin dadalhin yung mga kasong yan? Yun ang problema po natin yun. Kaya, ang sabi ng saligang batas ay sovereignty lies in the people and all government authorities emanates from them. Kaya po itong peaceful gathering and peaceful rally and peaceful assembly ay garantisado po ng saligang batas at ang ating kailangan magsalita and to express ourselves and our grievances against government is protected by the Constitution. So ito po ay ating pinaalalahanan ang lahat ng Pilipino, mga nag-arali, nagpoprotesta, mga pulis at ang mga AFP. Meron po tayong trabaho at meron tayong karapatan. Ang trabaho ng sundalo at pulis is to protect the people and the state and enforce the law. As long as the protesters are not committing crimes and violence, they are free to assemble and to speak out and to express themselves against grievances in government. So patupad lang po natin ang batas, huwag natin gamitin ang ating kapangyarihan or sumunod sa mga maling utos ng mga opisyal para gipitin, ipitin, tiktikan ang mga patriots na lumalaban para sa karapatang pantao at kaayusan sa bansa. Po, may malaking epekto ba, Chairman, yung nangyari sa Indonesia recently na mga kilos protesta, yung nangyari din sa Nepal recently na mga movement at mga kabataan na nagsimula, no? Nag-spark doon ng kanila pong sariling protesta rin. Recently rin, meron pong Block Everything protest. Diyan naman po sa France, no? Against a sitting government. Ito ba ay nakakadagdag sa confidence o sa tapang ng mga Pilipino na ipahayag yung kanilang karapatan base sa nasasaad sa 1987 Constitution? I think so, no? Malaki ang epekto nito sa kaisipan ng mga tao, kabataan at Pilipino. Dahil nakakagulat, this is happening all over the world. Pero I admonish sa ating mga kababayan na nagmamahal sa bayan, galit sa korupsyon, sa pang-abuso ng kapangyarihan, na to not resort to violence and rebellion. Pilipino tayong lahat. Pwede natin itong baguhin sa isang mapayapang pamamaraan, pagsasama-sama at pagprotesta na binigay sa atin ng saligang batas. Dahil po, yung violence and rebellion will be an opportunity for government to declare martial law, number one. Number two, Pilipino tayong lahat, hindi tama na patayan tayo, tayo nagpapatayan. But by peacefully assembling ourselves, like what we have done many years before, pwede natin pong gawin ito at magprotesta and to demand for accountability and for change. Gaya na sinabi ko po kanina, we've been talking about reform and changes, pero hindi uubra na we will talk about genuine at tunay na reforma kung hindi natin pag-uusapan ang pagpapalit ng saligang batas at pag-aalis ng mga sobrang kapangyarihan na ibigay natin sa mga institusyon na itinatag natin, gaya ng Kongreso, Presidente, Pulis, COMELEC at iba pa. So yan po ang ating gawin. And again, as I've admonished, I'd like kasulatan, the battle is won not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. So ang Panginoong Diyos ay kumikilos, tayo ay manalangin at abangan natin ang kanyang mga pagbubukas na mga oportunidad para sa pagbabago. Dahil nakikita naman natin na sila mismo, ang pamahalaan mismo nag-i-expose sa kanila sarili at ang kanilang sindikato nag-i-expose sa kanila sarili. So wag lang ho nating daanin sa patayan, krimen, violence at rebellion. Kaya nga po, layuan na po ang mga komunista na humalo na sa mga rally. Dahil ayaw ko po na sa ating ginagawa, sa aking mga sinasabi, ay may mga kabataan at mga taong masasaktan. Pero gusto ko na reforma. Opo. Chairman, ito pong problema sa korupsyon sa Pilipinas ay malalim at systemic. Anong solusyon dito, Chairman?
Definitely po, you see, corruption exists and flourishes dun sa opportunity to abuse power. So, one of the ways is to limit the powers. Example po, Kongreso. Talagang hawak na nila ang pera Tapos hindi mo sila maparusahan dahil kahit kasuhan mo po sila, una mahaba ang kasuhan, tapos they're able to use their influence, tapos ang bilis-bilis ng election. So, bago pa matapos ang kaso, election na. Secondly, tawag na to? Hindi mo sila maparusahan So, the best solution is to remove from them the powers and the opportunity to abuse power and corruption and funds. Kasi hawak nila lahat ng pera So, ibig ko po sabihin, sinabi naman po ng Supreme Court sa Bellica ruling o yung pork barrel case o yung PDAF case na ang congressman o ang Congress at ang mga senador, ang legislative body has no authority to exercise the execution of the budget. So, ngayon po, narinig natin, nakita natin at napatunayan, matagal nating alam, na ang Kongreso, mga legislators ay nakikialam sa pagpili ng programa, pagpili ng projects, pagpili ng contractors, at pagpili ng mga district engineers. Pinagbawal po ng Supreme Court yan dahil po executive functions yan. Pero ginagawa nila, kaya inabot tayo ng ito, glaring example, yung trillion piso na nawawala sa flood control. Ang problema nga po, how do you hold them accountable? Dahil ngayon nakikita natin na sila ang subject ng accusations and allegations pero nag-iimbestiga pa yung dapat imbestigahan. So, saan tayo pupunta nito pagka ganito? That's why I'm saying, number one, iayos po natin ang ating saligang batas, alisin natin yung excessive power over the purse sa kanila. I-empower natin ang mga local government officials or local government units. Number one yan. Number two po, i-implement natin na mahusay ang anti-red tape law. Para dahil yan po ang breeding ground ng korupsyon. Pagka kaya nilang ipipin, pwede nilang hingian. Pangatlo po, dapat of course transparency of all government transactions. Yan, number 3 po yan. At panghuli po, yung ibaba natin ang buwis. Alisin natin yung mga patong-patong at paulit-ulit na buwis. Kaya na sinasabi ko noon, 10% flat tax lang across the board para ang pera na nanatiling hawak ng tao hindi napupunta sa mga politiko. Pag mas marami ang hawak na pera ng tao, mas maraming investments at mas maraming trabaho ang ma-generate at giginhawa ang buhay ng tao. Ang gobyerno naman, pag nilimitahan mo na ang national government, nilimitahan mo na ang kapangyarihan to dominate and have absolute control over the purse, mababawasan din po ang kanilang opportunity for corruption. At then, pagka pinalakas mo naman ang local government, ang national government naman dapat bigyan mo ng oversight functions over the implementations of the project. Ngayon, kahit po hindi pa nababago ang konstitusyon sa aking mga panukala po na yan, pero dahil budget season ngayon, kinausap ko na rin po yung ating ilang mga senador, pati si Senator Win Gatchalian dahil si Win po ang chairman ng finance at yung mga kasama nating ibang mga senador, sila Senator Bong, Robin, Senator Marcoleta, kinausap ko rin po sila Bato. I talk to them about, we can implement this top-bottom o bottom-to-top budgeting by giving priority and more importance to the proposals of the local government councils or the local development councils na pinapasa sa kanila. Ngayon po ata parang 30% lang ng pinopose ng local government councils ang pinopopondohan ng NEP. Ibig sabihin, 70% of our budget will now go again to national programs. And alam niyo po pa kung anong ang pinaka-popular na example ng isang national program.
yung mahiwagang di makita at multong ghost projects. Yan po ay national programs. Dahil nagkaroon ng kapangyarihan at mayroong kapangyarihan ng national government, specifically Congress, na para mag-dictate kung saan ilalagay ang pondo, yun, napunta po sa mga mahanumalyang mga proyekto na took us 3 years, wala na yung pera bago pa natin mahuli, tapos baon na tayo sa utang. So, itong budget season, ngayon buwan na po ito nagsisimula ang budget season, atin pong pinananawagan at nausap ang ating mga mambabatas na ibalik na rin yung forma ng pagbabudget at bigyan ng pansin. Mas mariing pansin, kung pwede, kasi bago nila unahin yung budget nila, yung sarili nila, unahin muna nila yung budget ng lokal dahil yun ang kailangan ng tao yun po. At saka, Chairman, ito pong ginagawa nila na pagbuo ng independent commission against the flood control scam or controversy. Ito ba talaga ang solusyon, Chairman? Hindi po bagamat makakatulong to, pero bigyan ko lang ng linaw ang konteksto. The ICI is a commission empowered to investigate ito lamang mga infrastructure projects. So, limited yan sa infrastructure projects, hindi yan for corruption. So, mas mabuti pa rin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, mas malawak. Bakit? Specific lang flood control projects. Ang flood control scandal and controversy is rooted in Congress. Yung problema, yung corruption sa flood control is rooted in Congress. Ang ICI has no jurisdiction over Congress. So wala yan. Yung Blue Ribbon Committee, meron. In fact, nung last hearing, Senator Marcoleta was able to successfully cross the story towards Congress. Dahil yun po ang pinaalala ko sa kanila. Sabi ko, pare, pag hindi nyo naitawid ang investigasyon ng flood control sa Kongreso, walang kwenta lahat itong investigasyon natin. Dahil in-expose natin ang ang contractor, binana natin ang mga contractor, sinibak na ang lahat na DPWH officials from secretary down to the district engineers. But the masterminds ng sindikatong kontrobersy na ito sa corruption sa DPWH are the congressmen and the legislators dahil sila po ang merong kapangyarihan na magdala ng pondo. Nagdadala sila ng pondo sa distrito. In fact, inamin din sa hearing na bawal na nga ang PDAF, may 170 million pa. Inamin ni Toby Chanco, inamin ni Senator Marcoleta. Sabi ni Senator Marcoleta, meron yan, naalala ko yan, pag nabigyan ka niyan, masaya-masaya ka na. PDAF nga yun bawal nga yun hindi man item na PDAF yun. Bawal nga yun na nag-i-implement ng pondo ang legislators and it leads to corruption. Tapos in-expose ni Toby Chanco na ang mga congressman, ang dami-dami, bilyon-bilyon ng insertion. Bawal nga ang insertion Diba? Doon nga nagmumula ang corruption dahil doon nag-insert, claim na yung pondo na kanila. So, yung contractor, kanila din. Yung DE, kanila din. So, ang kita at ang pera, kanila din. Naging ghost project na. Yung sabi nga ng isipagbihin ko, ano ba to? Project na nga, kikita ka na nga. Ginost mo pa. Ayan, sabi nga. Anyway, ang puntos ko po, hindi ho abot ng ICI yan. So, ang mabuti pa, tuloy na lang natin ang Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta dahil ang jurisdiction po ng Blue Ribbon malawak. Talagang lahat pwede mabitahan kasama ang Congress na very important sa issue po na ito dahil ang presidente hindi po in-expose ang Congress. Ang in-expose niya po contractors. Contractors who to my opinion are the lowest mammal in the totem pole. Yan po ang kanilang utusan. Pag yan ang kanilang gatasan. Pag hiningian nila na 10% yan. So ang may hawak po talaga niya, kaya tinatawag ko pong mastermind dyan, is really Congress. Hindi man lahat, pero ito po ang kalakaran.
mas marami sa laki ng kontrobersya, yan po ang dapat imbestigahan. And hindi dapat nag-iimbestiga ang Congress sa flood control dahil sila nga itinuturo ng mga contractors at ng mga district engineers. So, alam nating lahat yun that you cannot investigate your own case. Walang ganun. So, ang point ko po dyan, kaya ako sinasabi na teka lang, reset muna tayo and reform. It's better to shut down Congress and then reform. Dahil wala nang mangyayari rito sa ganito sistema dahil yung dapat imbestigahan, yun pa nag-iimbestiga ngayon. So, yan, how do we do it? Yan po ang ating pag-usapan bilang mga Pilipino at leader ng ating bansa. Dahil para tayong dinodumina ng 300 tao at tinatakot ang 300 tao sa Kongreso. Ginagamit pa ang mga pulis, ginagamit pa ang mga sundalo. Nung nakarang araw po, mayroong mga pulis nagpumilit pumasok doon sa aming opisina at para maglalagay ng bugging equipment dahil gustong pakinggan yung aming mga pinag-uusapan doon. Private property. Buti na lang po, hindi pinayag yung mga tao natin, pero that is a crime. That is anti-wiretapping law. That is invasion of privacy. That is trespassing. And why? Because people are talking about, speaking about the redress and grievances to government. Mali po yun.